Mga kaparmer, magandang araw po sa ating lahat. Yan, nagpapatanim pa rin tayo. Habang mayroong mga basyo ng plastic, tatamnan natin. Yan, halos puno na itong porsyon na to. Yan. Along Balite portion to. Napakarami pala nung yung kasi lahat ng naipunla 10 timba lang. So kung mapasibol siya ng maganda, yan katulad nito, pag natamnan lahat to 48,000. So konti na lang to napakarami pa ng punla natin. Ito, may tanim na yan yan na lang yung bakante. Saka yan ay kakamada pa yung naka-plastic nila doon na bago. So ayan, nandito ngayon yung dalawang warrior. Ayan. Nagtatanim. Ayan. Yan si John. Maangas daw yan. Yan daw yung maangas ng Pinas. Pangalawa pala to kaya Ayan. Ito naman si Jerome. Tuloy-tuloy lang ang tanim namin ng kape. Itong portion na ito, pero konti lang to. Ayan, wala pang laman, pero doon meron na. Ayan, portion ng Along Balite. So pinaka-estimate ko dito, pag natamnan lahat to 48,000. Tapos mayroon pa tayong pinaplastic na another 24,000. 48 plus 24, 72. Baka mapasukan lahat ng kape to. 72,000. Mayroon pa tayong mahogani na ipupunla na 2 sako. Sana hindi abutin muna ng tagulan, makapag-plastic pa. So tatsagain natin to kasi yung sibol ng punla ay sibol ng kape tila bigay ng Panginoon. Siya na bahala dyan kung palagay ko may dahilan kung bakit ganyan karami yung sinibol ng punla natin. Merong dahilan yan. Bahala na ang Panginoon dyan, gagawa ng paraan. Pagka ang Diyos kasi gumawa ng paraan, walang imposible yan. Meron na tayong buyer, si Ma'am Chad. Hindi ko nga lang sinabi kung ilan, pero i-confirm ko na nitong by May, i-confirm natin kung ilan yung kailangan niya.
para yung iba pang gustong bumili. Ayan, sa mga gustong bumili ng kape, mangyari lamang ay sa baba ng video na to, mag-comment kayo. At re-replyan ko kayo doon, ibibigay ko sa inyo yung contact number ko. Pati yung yung kakao. Meron din tayo, mga magagandang variety yon. Davao variety itong lahat na mother plant natin kasi. So ang kakao naman, hindi naman yan, mabilis naman mamunga yan. Katulad yung sa akin dyan, almost 3 years lang, 2 years may namumunga na. Hindi naman kailangan i-grafted Para sa akin, pinaparami lang yung trabaho. Kundangan nga lang itong mga taga lagi nilang pinopromote yung paggagrab. Bakit kinakailangan pang paramihin ang trabaho kung namumunga naman ng maayos? Marami akong kakao dyan na namumunga na. Baka minsan bibidyohan ko. Yan, katulad dito, itong linya na to. Meron dito tayo. Seedlings lang ito. Yan bilang patunay Ito, magti 3 years pa lang to. Ayan quality din ang bunga. Namumunga na. Ayan ang dami bulaklak magti 3 years pa lang yan. Marahil nakadepende lang talaga sa pangangalaga. Ngayon, pagka gusto niyo magtanim ng kakao, ang kakao kasi masilan sa init yan pagka maliit pa lang. So kailangan talaga dyan, medyo gagawa tayo ng pamamaraan. Magtanim muna kayo ng saging. Yung saging na latundan, may iksi lang ang buhay ng mga yan kung saan namang namamatayan. Pagka nakatanim kayo ng mga 1 hektarya, nagulpong sagingan, doon i-alternate natin yung pag nabuhay na yung saging nyo, doon i-alternate yung kakao. Nga lang, pagka nagtanim naman tayo, huwag masyadong maliit. Yung na siya, yan, kagaya nyo yan, ganyan dapat ang estado. At pagka nagtanim, yung unang bukana ng tagulan, halimbawa, umulan na nakabasa na ng ulan yung kalahati ng May o first week ng June, kalahati ng June, alam na nating basa na talaga ang lupa. Doon tayo magtanim kasi within sa taon na yon, malahaba-habaan na yung ugat na ginapangan noon. Pagdating ng sunod na tag-araw, medyo makakaagwanta na siya doon sa bago tatag-ulan uli. Yan may alternate na mga kakao tong lugar na to. Nagbubunga sila kahit na ayan. Meron din tayong mangga na grafted na sweet Elena. Namumunga din yan. Ayan kakao yan ano pa lang to, last year ko lang tinanim to, 1 year pa lang to, 1 year old pa lang yan. Pakita ko sa inyo, mamumunga yan kahit na hindi yan graft. At pagka ang pinagkuhanan mo ng buto ng kakao ay katulad sa akin, galing sa Davao yun ay hybrid, Davao variety. Malalaki ang buto ng kakao dito. Nakikita naman nyo dyan sa ibang files ko yung nagtanim, halos kasing laki ng buto ng langka yung malalaking buto ng langka. Ganun quality yung bunga ng kakao. Pero ang pinanggalingan dyan, yun lang, yung galing sa Davao dati na pinadala sa akin na buto. Yun nga, medyo konti ang sumibol noon kasi tinravel pa ng aeroplano yun.
Tapos ilang araw pa bago nakarating sa akin, kaya maliit lang ang percentage. So ilang kilo ba yon? 5 kilo yata yung pinadala sa akin, in order namin. Nakabuhay ako ng almost 500. Yun na ngayon yung kakawa natin dyan sa ilalim ng baliti, na ongoing, namumunga na sila. Pero yung galing na buto dyan nung last year, nung namunga yan, pinunla ko, namumunga na ngayon, nandun. Pakita ko sa inyo, bibidyohan natin. Kanya yung farming, mismong farm na magtuturo sa'yo. Kaya hindi ako naniwala dyan sa mga sabi-sabi. Gumagawa si tatang ng sariling way. Paano ba yung katotohanan dyan? Kaya, ganun po yung procedure ni tatang. Kasi hindi talaga ako naniwala dyan sa katulad ng kape. Ang daming nagturo-turo kung ano-ano. Ay tingnan naman nyo. Napakasimple lang. Oy bata, baka makayapak ng ano. So, ganun. Halos na-develop na natin itong buong area na to. Magmula doon. Estimate ko dito, nasa hanggang doon sa pinyan sa taas. Kompleto na ito. Na-develop na natin. 10 hektarya. Punong-puno ng tanim yan. Baski pa ikutin natin lahat ito. Yung 10 hektarya. So yan yung yung naging bunga ng pagtsatsaga. Saka siyempre yung ginastos. Nga lang kung hindi natin pupukusan, hayaan lang natin yung mga tao riyan, ay hindi rin magtatagumpay. Kasi mga tao minsan lang, muroon trabaho lang, sahod lang. Kaya kung wala ka, hindi rin talaga hindi pwede yung yung pagapangin mo lang yung pera diyan. Kaya dito na ako nakulong. 10 taon na ako dito straight. Hindi lang. Kasi nag-starting kami dito sa farming operation 2015. So malapit na mag 10 taon straight. Ito na po yung dati, yung mga kakao na to. Ito yung galing sa Davao variety. So dito na tayo kumuha ng pangpunla. Noong last year, maagang namunga to. Nga lang dahil dikit-dikit na sila, medyo hindi masyadong productive. Kaya ngayon, tingnan nyo, nung mabawasan natin, napaluag. Ayan na Ayan halos sahid sa lupa Tingnan nyo yung bulaklak ngayon Ayan itutuloy niya lahat yan. Yan. Kaya malaking bagay yung pag natin, yung nabawasan natin. Meron talaga dapat standard na spacing. Ayan kita naman niyo yung bulaklak ang dami. So pagka talagang dumami na tong bunga ng kakao, magpa-process na tayo dito. Fermenting na tayo system. Piniperment kasi yan yung mga buto ng kakao bago natin magawan tsokolate yan or tablia. So ayan dumami na yung bunga, pero meron pa rin itong dapat bawasin.
Yan o. Daming bunga. Ayan. So may feedback yung ginawa natin na ano, pagbabawas. Okay mga kaparmer, dugtungan natin mamaya to. Tuluyan ko lang i-update sa inyo yung buong pangyayari within almost 10 years. Okay mga katids, mamaya